Huwag kang magkakamaling umiyak, Feli. Wala kang karapatang magluksa sa harap ko matapos mong patayin ang anak ko dahil sa kamalasan mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila talim ng labaha na humiwa sa katahimikan ng madaling araw. Malamig, walang emosyon, at punong-puno ng pagkamuhi. Sa harap ni Feli, isang puting papel ang inilapag sa lamesang gawa sa mamahaling Nara, isang dokumento magtatakwil sa kanyang danggal at kalayaan. Ilang oras lamang ang nakalilipas ang mga kamay ni Feli ay abala pa sa paghimas sa telang pinya ng isang barong Tagalog. Maingat ang bawat tusok ng karayo, ang tinitiyak na ang bawat burda ay perpekto para sa kanilang ika-5 anibersaryo ni Donato. Nananakit na ang kanyang mga mata sa puyat at ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng sariwang sugat mula sa pagkatusok. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila haplos ng pag-ibig para sa kanya. Inisip niya ang ngiti ng asawa, ang muling pagkakabuklod ng kanilang damdamin na tila unti-unti nang lumalamig sa mga nagdaang buwan. Ngunit ang barong na yon na puno ng kanyang pangarap at sakripisyo ay ngayon ay yakap-yakap niya sa kanyang dibdib. Dinala niya sa lobby ng isang hotel na hindi niya akalaing magiging huling hantungan ng kanyang katinuan. Saksi ang malalamig na ilaw ng hotel nang makita niya ang bangkay ni Donato na inilalabas mula sa isang VIP room. Hindi siya namatay sa isang aksidente sa trabaho, gaya ng palaging idinadahilan nito. Namatay siya sa bisig ng isang babaeng hindi kilala ni Feli sa loob ng isang silid na amoy alak at kasalanan. Ang huling hininga ng kanyang asawa ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang panandaliang aliw na ngayon ay humahagulgol sa isang sulok. Pirmahan mo yan, muling utos ni Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Feli. Aminin mo na namatay si Donato sa loob ng ating bahay dahil sa pagod sa pagtatrabaho para sa isang asawang palamunin na gaya mo kung hindi ipapakulong kita. May mga resibo ako ng mga gamot na binili mo, Feli. Madaling palabasin na nilason mo ang anak ko dahil sa selos. Naramdaman ni Feli ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikang tuyot-tuyot at walang boses na lumalabas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit siya ang pinarusahan sa kasala nang hindi naman siya ang gumawa. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na tila isang tambol na unti-unting nawawala sa ritmo. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang humahawak sa karayom ay ngayon ay nanginginig sa takot at pait. Ang telang pinya na yakap niya ay tila naging isang malamig na kadena na pumupuluot sa kanyang leeg. Tumiin siya sa bintana, kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ngunit para kay Feli, ang mundong ito ay mananatiling madilim. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing naghintay siya sa wala, at ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri, habang binuborda ang pag-ibig sa tela, ay tila naging isang malaking biro. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na hindi natatapos, paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao hanggang sa wala nang matira, kundi ang abo ng kanyang mga pangarap. Para kanino pa ang bawat tahi ng pag-ibig na ito, kung ang bawat sinulid ay naging tali na sasakal sa aking sariling leeg? Ang bahay na ito ay hindi na para sa iyo, Feli. Mula ngayon, ang bawat sulok nito ay magsisilbing kulungan mo hanggat hindi mo nababayaran ang utang mo sa danggal ng mga ilustre. Huwag mo isiping asawa ka pa rin dito. Isa ka na lamang multo na dapat magsilbi sa bawat hininga ko. Ang mga salitang iyon ni Doña Consolacion ay tila mga pako na bumaon sa pintuan ng silid ni Feli. Ngunit hindi ito ang marang, yang kwarto na dati niyang kinalalagyan. Inilipat siya sa isang maliit na bodega sa dulo ng mansyon kung saan ang amoy ng luma at alikabok ang tanging yumayakap sa kanya sa gabi. Ang kisame ay may mga lamat na tila mga sugat sa kanyang pagkatao at ang bawat patak ng ulan sa labas ay nagbibigay ng tunog na tila isang panahoy na walang nakakarinig. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, makikita si Feli na nakaluhod sa malamig na sahig ng malawak na sala. Hawak niya ang isang basahan pilit na binubura ang isang mansa na tila ayaw nang matanggal. Dati siya ang nag-uutos sa mga katulong kung paano panatilihing makintab ang bahay na ito.
Ngayon, ang bawat kuskus niya ay sinasabayan ng matatalim na salita ni Konsolasyon na nakabantay sa kanya mula sa itaas ng hagdan, hawak ang isang basong gatas, latila isang reyna na nanonood sa kanyang alipin. Ang mansang sinusubukan niyang tanggalin ay wala naman talaga doon. Ito ay isang laro lamang ng kanyang biyenan upang iparamdam sa kanya ang kanyang kawalan ng halaga. Ang dumi mo, Feli. Kahit anong kuskus mo, hindi mo maialis ang katotohanang ikaw ang dahilan kung bakit wala na ang anak ko. Muling hirit ng matanda, ang boses ay puno ng pait. Kahit ang hanging nilalanghap mo ay utang mo sa akin, kaya magtrabaho ka. Linisin mo ang bawat sulok hanggang sa malapnos ang iyong mga palad. Nararamdaman ni Feli ang hapdi sa kanyang mga tuhod. Ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa kaiyak, at ang tanging natitira ay ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Bawat kilos niya ay tila isang mekanikal na galaw, walang buhay, walang pag-asa. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa mga alaala ng masasayang. Sandali nila ni Donato, ngunit ang mga alaalang yon ay tila mga laso na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Paano naging ganito ang lahat? Paano naging isang impyerno ang tahanang itinuring niyang langit sa gitna ng katahimikan ng gabi nang ang lahat ay tila natutulog na isang kakaibang tunog ang bumasag sa kapayapaan? Mula sa dulo ng madilim na pasilyo sa bahagi ng mansyon na mahigpit na ipinagbabawal puntahan ay may narinig si Feli. Hindi ito tunog ng hanging dumadaan sa mga siwang ng bintana. Ito ay isang mahina at tila nahihirapang pagbuga ng hangin. Isang tunog na nagmumula sa lalamunan ng isang taong naghihingalo. Tumigil si Feli sa pagpunas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang lumitaw sa kanyang dibdib. Sinundan niya ang tunog gamit ang kanyang pandinig. Kasunod nito ay ang mahinang kalansing ng mga kagamitang gawa sa bakal at ang amoy ng gamot na biglang humalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang pasilyong yon ay palaging nakakandado at tanging si Doña Consolacion lamang ang may hawak ng susi. Sino ang itinatago nila sa dilim at bakit tila ang bawat hiningang nagmumula sa silid na iyon ay nagpaparamdam kay Feli na ang kanyang pagdurusa ay bahagi lamang ng isang mas malaki at mas madilim na plano? Huwag mang dungisan ang sahig ng iyong pawis, Feli. Mas mahalaga pa ang bawat tile ng mansyong ito kaysa sa buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, baka sa kangkungan ka na pinulot ng mga pulis. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang latigo na humahagupit sa likod ni Feli habang ang huli ay pilit na nililinis ang mga singit ng mamahaling marmol sa ilalim ng nakapapasong init. Nasira ang lumang sistema ng air conditioning sa bahagi ng mansyon kung saan naroon ang bodega at ang kusina dahilan upang ang loob ng bahay ay maging tila isang pugon habang ang pawis ay gumagapang sa kanyang noo at pumapatak sa kanyang mga mata, hindi man lang nag-angat ng tingin si Feli. Ang kanyang mga palad ay gasgas na at ang bawat kilos niya ay nagdudulot ng kirot sa kanyang mga kalamnan. Ngunit ang lahat ng iyon ay balewala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Tila isang tuyong dahon si Feli na dahan-dahang nalalanta sa ilalim ng malupit na araw. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at ang kanyang hininga ay mababaw at gipit. Sa bawat pangungutya ni Consolacion, nararamdaman ni Feli ang pagguho ng kanyang natitirang pagkatao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabing hindi siya pumatay. Ngunit ang takot na mabulok sa kulungan at ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay tila isang busal na nagpapanatiling tahimik sa kanyang mga labi. Isang lumang sasakyan ang huminto sa labas ng gate at ilang sandali pa ay pumasok ang isang lalaking may dalang kahon ng mga kagamitan. Ang kanyang damit ay may mga mansa ng langis at grasa at ang kanyang muka ay bakas ang pagod mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Siya si Jewel, ang mekanikong ipinatawag upang kumpunihin ang nasirang makina. Habang naglalakad si Jewel patungo sa likod ng bahay, tumigil siya nang makita si Feli na nakasubsob sa sahig. Nakita niya ang panging-inig ng mga kamay nito at ang paraan ng paghawak nito sa basahan tila ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito.
Hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakita ni Jewel sa mga mata ni Feli ang isang lalim ng lungkot na pamilyar sa kanya, isang sugat na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Tubig mahinang wika ni Jewel, habang inilalapag ang kanyang gamit sa tabi ni Feli. "You look like you're about to faint. Uminom ka muna." Nag-alangan na tumingin si Feli sa paligid. Natatakot na makita siya ni Doña Consolacion na nakikipag-usap sa isang estrangero. Ngunit bago pa siya makatanggi, iniabot na ni Jewel ang kanyang sariling botel, yan ang tubig. Ramdam ni Feli ang init ng kamay ni Jewel nang magkadikit ang kanilang mga daliri. Hindi ito ang init ng galit na palaging ibinibigay sa kanya sa bahay na ito, kundi isang init na nagpaparamdam na siya ay tao pa rin. Salamat mulong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na bubog. Uminom siya ng kaunti at sa sandaling iyon, tila ba ang bawat patak ng tubig ay nagbigay ng pansamantalang lunas sa kanyang nagliliyab na lalamunan. Nang dumaan ang gabi at patapos na si Jewel sa kanyang ginagawa, lumapit siya muli kay Feli na noon ay nagliligpit na ng kanyang mga kagamitan sa paglilinis. Lumingon-lingon si Jewel bago mabilis na isinilid ang isang maliit na balot ng tinapay sa bulsa ng apron ni Feli. "Eat this later. Hindi sapat ang tubig lang para mabuhay sa lugar na ito," sabi ni Jewel sa isang seryosong tono bago siya tumalikod at lumakad palayo. Naiwan si Feli na nakatayo sa dilim, ang kamay ay nakahawak sa tinapay sa loob ng kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon, matapos ang libing ni Donato, naramdaman niya na may isang taong nakakita sa kanyang paghihirap ng walang panghuhusga. Ngunit ang munting pag-asang ito ay agad na napalitan ng kaba nang mapansin niyang ang anino ni Doña Consolacion ay nakatayo sa itaas ng balkona, itahimik na nagmamasid sa bawat galaw niya. Hinawakan ni Feli ang tinapay ng mahigpit hanggang sa may naramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng balot nito. Hindi lang ito tinapay. Meron itong nakatagong maliit na piraso ng papel. "Ang katawan mo ay hindi na sa iyo, Feli. Mula nang pumasok ka sa pamilyan ito, pag-aari na kami ng bawat himaymay ng iyong laman. At ngayon, oras na para bayaran mo ang utang na dugo na iniwan mo sa amin." Ang mga salitang ito ni Doña Consolacion ay binitiwan sa loob ng kanyang silid na amoy insenso at mamahaling pabango. Nakaupo ang matanda sa kanyang kama, nakabalot ng mamahaling sidang kumot na kukunwaring mahina at hirap sa paghinga. Sa paanan ng kama, nakaluhod si Feli maingat na minamasahe ang mga paa ng biyenan. Ito ang meryenda na kanyang buhay, ang pagsisilbi sa taong araw-araw na pumapatay sa kanyang danggal. Ang bawat haplos ni Feli sa balot ng matanda ay tila isang pakikipaglaban sa sariling sikmura. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng mga sugat mula sa huling barong na tinahi niya, ang mga dulo ng daliri ay makirot at tila nagnanaknak. Habang nakayuko siya, pilit niyang iniiwasan ang mapanuring tingin ni Consolacion. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na tumutunog ang mensahe sa papel na ibinigay ni Jewel Maging. "Matatag ka, may nakakakita sa totoo." May isang malapit na kamapanak ang pamilya na nangangailangan ng tulong, Feli, pagpapatuloy ng matanda. Ang boses ay naging malambing, ngunit may kasamang banta. Naghihingalo siya dahil sa sakit sa bato, at ikaw na naging dahilan ng pagkawala ni Donato ang tanging may kakayahang magligtas sa kanya. Isang bato lang, Feli. Isang maliit na sakripisyo para malinis ang iyong pangalan at mapatawad kita sa lahat ng kamalasan mo. Napatigil ang mga kamay ni Feli. Naramdaman niya ang isang malamig na agos na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga paa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Isang bahagi ng kanyang sarili, ang hingin ang kanyang laman at dugo matapos na nakawin ang kanyang kalayaan. Ang meeting ito ng biyenan ay tila isang malaking biro, ngunit alam ni Feli na seryoso ang matanda. Sa bahay na ito, ang kanyang buhay ay hindi tinitingnan bilang tao, kundi bilang isang kasangkapan na maaring gamitin at itapon kapag wala ng pakinabang. Tumingin si Feli sa bintana kung saan tanaw isang maliit na bahagi ng langit. Naalala niya ang kanyang ama, ang tanging tao na tunay na nagpahalaga sa kanya.
Naalala niya ang mga pangarap nilang dalawa bago siya naging asawa ng isang ilustre. Ang kanyang lalamunan ay sumikit at ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang gumilid sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding pagkaawa sa sarili. Ngunit kasabay nito ay ang isang maliit na ningas ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Kung gagawin ko po ito, mahinang wika ni Feli, ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hinihiling ko pong payagan, niyo akong makalabas ng mansyon kahit isang araw lang. Gusto kong dalawin ang puntod ng tatay ko. Isang beses lang, at pagkatapos, ay gagawin ko ang anumang gusto niyo. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa loob ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentila, ador sa kisame na tila bumibilang sa bawat segundo ng pagdurusa ni Feli. Tinitigan siya ni Doña Consolacion nang matagal ang mga mata ay tila naggagalugad sa bawat sulok ng kanyang takot. Pagkatapos isang tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Sige, Feli. Isang araw para sa iyong huling pamamaalam sa labas, sabi ni Consolacion bago pumikit at sumandal sa kanyang mga unan. Ngunit tandaan mo, kahit saang sulok ka, pumunta ang anino ko ay nakabuntot sa iyo. Huwag mo subukang tumakas, dahil ang buong dormundo ay maniniwalang ikaw ay isang mamatay tao. Nang lumabas si Feli sa silid, mabilis niyang kinapa ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Kailangan niya makita si Jewel. Kailangan niya ng isang taong makikinig sa kanya bago siya tuluyang mawala sa dilim ng operasyong ito. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, muli niyang narinig ang tunog mula sa dulo ng mansyon. Isang kalos ng sapatos sa sahig at ang amoy ng isang pamilyar na pabango ang pabangong ginagamit ni Donato nung nabubuhay pa ito. Isang matinding kilabot ang bumalot sa kanya. Imposible! Patay na si Donato. Pero bakit tila ang amoy ng kanyang pagkakasala ay nananatili sa bawat sulok ng bahay na ito? Hindi ko na alam kung paano huminga sa labas ng mga pader na yon, Jewel. Tila, ang bawat hakbang ko ay binabantayan pa rin ng kanyang mga mata kahit milya-milya na ang layo ko sa mansyon. Ang boses ni Feli ay, tila isang mahinang ihip ng hangin halos malunod sa ingay ng luma at kinakalawang na sasakyan ni Jewel. Nakaupo siya sa passenger seat mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na bag. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon hindi amoy insenso at alikabok ang nalalanghap niya. Amoy usok amoy ulan at amoy ng kalayang tila isang panaginip lamang. Tahimik na nagmamaneho si Jewel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa babaeng nasa tabi niya. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Feli at ang paraan ng pagsulyap nito sa side mirror, tila inaasahan na anumang sandali ay susulpot ang itim na sasakyan ng mga ilustre upang bawiin siya. Ang bawat lubak sa daan ay nagdudulot ng mahinang tunog ng bakal na nagkakaumpugan. Ngunit sa pandinig ni Feli, ito ay tunog ng pagbasag sa mga kadenang nakagapos sa kanya. Tumigil sila sa isang maliit at tahimik na sementeryo. Ang damo ay mahaba na at ang ilang mga krus ay nakatabingi na sa katandaan. Dito nakalibing ang ama ni Feli. Pagbaba ng sasakyan, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Feli. Humagulgol siya sa harap ng simpleng nicho. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang nakaukit na pangalan. Sa puntod na ito, inilabas niya ang lahat ng ang lahat ng takot na kailangan niyang hiwain ang sariling laman para sa isang pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. I'm sorry, Tay. I'm so sorry. Hikbi ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sana ay nandito ka para ituro sa akin kung ano ang gagawin. Lumapit si Jewel at tumayo sa likuran. Niya sapat lamang ang layo upang bigyan siya ng puwang, ngunit sapat din ang lapit upang iparamdam na may kasama siya. Hindi ka dapat humihingi ng tawad sa pagiging biktima, Feli. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagluhod, kundi sa pagtayo. Pagkatapos ng sandaling iyon, dinala ni Jewel si Feli sa kabilang bahagi ng bayan, kung saan matatagpuan ang maranging mausoleo ng mga ilustre. Taliwas sa simpleng nicho ng kanyang ama, ang lugar na ito ay gawa sa puting marmol at may mga bantay na anghel na gawa sa bato.
Ngunit nang lapitan nila ang bahagi kung saan dapat nakalagak ang labi ni Donato, napansin ni Jewel ang isang bagay. Ang simento sa paligid ng takip ay tila hindi pa natatagalan, ngunit may mga bitak ito na hindi natural. Feli looked at the soil near the edges belong ni Jewel, ang kanyang boses ay naging seryoso. Walang bakas na may ibinaba ditong mabigat na kabaong ilang linggo lang ang nakalilipas. At tingnan mo ang mga bulaklak tuyo na lahat. Si Doña Consolacion na mahal ang anak niya ay hindi man lang nagpadala ng sariwang bulaklak. Dito nagsimulang magkuwento si Jewel. Habang nakatingin sa kawal, inamin niya ang kanyang nakaraan. Dati akong abogado, Feli. I was young, idealistic. Hinawakan ko ang isang kaso laban sa mga ilustre tungkol sa isang malaking insurance fraud. Pero bago pa ako makatuntong sa korte, sinira nila ang pangalan ko. Tinanggalan ako ng lisensya at pinatay ang career ko. Ang pamilyang yan, eksperto sila sa paggawa ng mga peking trahedya para pagtakpan ang mas malaking krimen. Bumalik sila sa mansyon bago pa man magdilim. Ngunit bago pumasok sa gate, may napansin si Feli sa isang nakabukas na basurahan sa gilid ng driveway. Isang maliit na bote ng gamot kulay amber ang bubog. Mabilis niya itong pinulot at itinago. Nang nasa loob na siya ng kanyang bodega, binasa niya ang label sa ilalim ng munting liwanag ng kandila. Ito ay isang uri ng gamot na ginagamit lamang para sa mga taong kakatapos lang sumailalim sa isang transplant o para sa mga may malalang sakit sa bato na kailangang panatilihing buhay sa pamamagitan ng machine. Ngunit ang petsa ng pagkaka-refill ng gamot ay nung nakaraang araw lang. Naramdaman ni Feli ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang gamot na ito ay hindi para sa isang malayong kamag-anak. Ang taong gumagamit nito ay narito sa loob ng bahay na ito at kasalukuyan nakikipaglaban para sa bawat hininga. Biglang may kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Ang kalabog ng kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Feli, buksan mo ito. Alam kong may itinatago ka. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa puno ng pagbabanta at pot. Ilabas mo ang anumang itinatago mo, Feli. Huwag mong isiping, malilinlang mo ako sa mga paawa-awa mong tingin. Alam ko ang bawat galaw mo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na kutsil o napilit na binubuksan ang pintuan ng bodega ni Feli. Mabilis na isinilid ni Feli ang bote ng gamot sa ilalim ng kanyang lumang unan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang bumukas ang pinto, tumambad ang muka ng matanda na tila isang demonyo sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tinitingnan ang bawat sulok ng maliit na silid na tila naghahanap ng anumang ebidensya ng pagtataksil. Ngunit wala siyang nahanap. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda bago siya tumalikod. Ngunit ang banta ay naiwan sa hangin. Maghanda ka na, Feli. Bukas na bukas din, sisimula na ang mga pagsusuri para sa transplant. Huwag mong subukang tumakas dahil wala kang mapupuntahan. Nang muling tumahimik ang mansyon, hindi na nakatiis si Feli. Ang kuryosidad at ang takot ay tila mga uod na kumakain sa kanyang katinuan. Bit-bit ang isang maliit na flashlight na ibinigay sa kanya ni Jewel, dahan-dahan siyang lumabas ng bodega. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay naglalabas ng mahinang tunog na tila isang daing ng paghihirap sa katahimikan ng gabi. Sinundan niya ang amoy ng gamot na kanina pa bumabagabag sa kanya, isang amoy na humahantong sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang malaking painting ng mga ninuno ng ilustre. Doon nakita niya si Aling Rosa na may dalang tray ng pagkain at mga gamot. May itinulak itong isang nakatagong lever at ang bahagi ng pader ay dahan-dahang bumukas. Isang madilim at malamig na hagdanan ang tumambad. Nang makababa na ang matandang katulong, sumunod si Feli. Ang kanyang bawat hininga ay tila isang dasal na sana ay mali ang kanyang hinala. Habang papalapit siya sa ibaba, ang amoy ng antiseptiko at nabubulok na laman ay naging mas matapang. May narinig siyang mahinang kalansing ng mga bakal na kagamitan at ang tunog ng isang makina na tila humihinga para sa isang taong hindi na kaya ang mabuhay ng mag-isa. Sumilip si Feli sa isang siwang ng pinto
ang bakal sa dulo ng ham. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa kanyang kinatatay. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng isang malamig na puting ilaw, ay nakahiga ang isang lalaki. Ang kanyang muka ay payat at maputla. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga tubo, ngunit walang duda kung sino siya. Si Donato. Ang asawang iniyakan niya sa sementeryo, ang lalaking pinagbintangan siyang pumatay ay buhay na buhay. Ngunit hindi siya ang Donato na nakilala ni Feli. Ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng galit habang pilit na humihinga sa tulong ang isang ventilator. Kailangan ko na ang bato ni Feli. Isang paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa na boses ang lumabas sa mga labi ni Donato. Hindi ito boses ng isang taong nagsisisi. Ito ay boses ng isang halimaw na handang kumitil ng buhay ng iba para lamang pahabain ang sariling pagdurusa. Napaatras si Feli, ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay para lamang sa kasinungalingang ito. Buhay ang asawa niya. At ang tanging dahilan kung bakit siya pinananatiling buhay sa mansyong ito ay upang maging isang spare part para sa isang taong hindi man lang siya itinuring na tao. Ngunit bago pa man siya makatalikod upang tumakas, naramdaman ni Feli ang isang malamig na bakal na dumampi sa kanyang batok. Sabi ko na nga ba hindi mo mapipigilan ang kuryosidad mo, Feli? Ang boses ni Doña Consolacion ay nanggagaling sa kanyang likuran, malapit na malapit sa kanyang tainga. Na yung alam mo na ang totoo, wala nang dahilan para patagalin pa ang paghihintay ni Donato. Aling Rosa, ihanda na ang anesthesia. Ano ang tiniting-intingin mo riyan? Pasalamat ka, at magiging bahagi ka ng katawan ko. Isang hamak na tahi-tahi lang ang alam mo. Pero ngayon, magiging ilustre ka na rin sa loob ko. Ang boses ni Donato ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento pa. Os mahina ngunit punong-puno ng lason. Nakahiga siya sa gitna ng silid. Ang kanyang katawan ay tila isang kalansay na binalutan ng maputlang balat. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay tinitingnan ni Feli ng may pagmamahal. Ay ngayon ay nandilisik sa kasakiman. Wala doon ang pagsisisi, wala doon ang pasasalamat. Ang tanging naroon ay ang pagtrato sa kanyang asawa bilang isang piraso ng karne na kailangang katayin. Naramdaman ni Feli ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-alay ng libu-libong dasal para sa kaluluwa ng lalaking ito, ay nanginginig na ngayon sa matinding pandidiri. Ang bawat gabi ng pag-iyak, ang bawat hapdi ng sampal na tinanggap niya mula kay Doña Consolacion para pagbayaran ang kamatayan ni Donato ay tila mga sampal na bumabalik sa kanya, na yon ng mas matindi. Ang lalaking pinaglusaan niya ay hindi kailanman namatay. Ang namatay ay ang huling hibla ng respeto at pag-ibig na meron siya para rito. Bakit ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Feli? Bakit kailangan ganito? Donato, asawa mo ako? Hindi ako isang bagay lang. Isang tuyot at nakapanlulumong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Donato na agad sinundan ng isang mahabang pag-ubo na tila puputok ang kanyang dibdib. Asawa, pinakasalan kita dahil alam kong wala kang pamilyang ipagtatanggol ka. Pinakasalan kita dahil ikaw ang pinakamurang option para sa isang spare part kung sakaling mangyari ito. You were an insurance policy, Feli. Nothing more, nothing less. Sa likuran niya naramdaman ni Feli ang mahigpit na pagkahahawak ni Doña Consolacion sa kanyang mga balikat. Ang mga kuko ng matanda ay bumaon sa kanyang balat, isang paalala na wala siyang takas. Ang bawat salita ng mag-ina ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang katinuan. Ang mansyong ito, ang pamilyang ito ay isang malaking pabrika ng kasinungalingan at siya ang biktima na nakatagdang isakripisyo sa altar na kanilang kapalaluan. Huwag ka nang mag-inarte, Feli, bulong ni Consolacion. Sa kanyang tainga, ang amoy ng kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng gamot at kamatayan sa loob ng ham. Magpasalamat ka, at sa ganitong paraan ay magkakaroon ng silbi ang buhay mo. Pagkatapos ito, bibigyan kita ng pera.
makakaalis ka na. Pero sa ngayon, ibibigay mo ang kailangan ng anak ko. Itinalak ng matanda si Feli, patungo sa isang upuang bakal sa tabi ng kama ni Donato. Nakita ni Feli ang paglapit ni Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot, habang hawak ang isang tray na may lamang mga hiringgilya at malalamig na kagamitang pang-opera. Ang bawat kalansing ng metal ay tila isang kampana ng kamatayan para sa kalayaan ni Feli. Tumingin si Feli sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang ngisi sa mga labi ni Donato bago ito muling pumikit dahil sa pagod. Doon sa ilalim ng malamig at kumukutitap na ilaw ng ham, naramdaman ni Feli ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang kanyang sariling lakas. Hindi ito lakas ng pag-ibig, kundi lakas na nagmumula sa sagad-saring pait. Habang inihahanda ni Aling Rosa ang anesthesia, isang biglang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng ventilator. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, isang malakas at hindi inaasahang tunog ang nanggaling sa itaas ng mansyon. Ang tunog ng isang mabilis na pagtakbo at ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay na yumanig sa kisame ng ham. Nagkatinginan sina Doña Consolacion at Aling Rosa. Ang takot sa mukha ng matanda ay hindi maitatago. "Sino yan?" sigaw ni Consolacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Bago pa man makasagot, ang sinuman, ang ilaw sa loob ng ham ay biglang namatay, nilalamon ang lahat sa isang nakabibinging kadiliman. Hindi kita hahayaang maging biktima nila sa pangalawang pagkakataon, Feli. Hawakan mo ang kamay ko at huwag kang bibiti wa anuman ang mangyari. Ang bulong nga iyon ni Jewel ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kadiliman. Sa loob ng ham na nawala ng ilaw ang bawat hininga ni Feli ay tila isang pagsisikap na huwag himatayin sa takot. Naramdaman niya ang magaspang, ngunit mainit na palad ni Jewel na humahaplos sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito ang haplos ng isang mamatay tao, kundi ang hawak ng isang taong handang itay ang lahat para sa kanya. Habang naririnig ang naguguluhan at galit na sigaw ni Doña Consolacion sa kabilang bahagi ng silid, dahan-dahang inakay ni Jewel si Feli palabas ng ham. Ang bawat hakbang nila sa madilim at malamig na hagdanan ay sinasabayan ng mahinang tunog ng kanilang mga hininga. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ang tunog ng mga gamit na nagbabagsakan sa itaas, isang palatandaan na ang kaguluhang ginawa ni Jewel ay nagtagumpay sa pagkuha ng atensyon ng mga bantay. Na makarating sila sa ligtas na bahagi ng bodega, naupo si Feli sa isang lumang silya. Ang kanyang buong katawan ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalang pilit na ipinoproseso ang katotohanang ang asawa niyang inakala niyang patay ay buhay. At ang tanging dahilan ng kanyang pananatili ay upang katayin ang sariling laman. "Bakit mo ito ginagawa, Jewel?" tanong ni Feli, ang boses ay halos isang bulong na lamang. "Isang mekaniko ka lang. Bakit mo itinataya ang buhay mo para sa isang katulad ko?" Tumingin si Jill sa kanya, ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana ay nagbibigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. "Hindi ako basta mekaniko, Feli. Dati akong abogado, isang taong naniwala na ang batas ay para sa lahat. Pero ang pamilya ilustre, sinira nila ang buhay ko nang subukan kong ilantad ang kanilang mga baho. Tinanggalan nila ako ng danggal ng karera at ng pangarap." Huminto si Jewel at dahan-dahang itinapat ang kamay ni Feli sa kanyang dibdib. Doon naramdaman ni Feli ang isang mabilis at hindi regular na tibok ng puso. Hindi ito ang tibok ng isang malakas na lalaki, kundi ang tibok ng isang pusong pagod at may malubhang karamdaman. "May sakit ako sa puso, Feli. Isang bihirang kondisyon na unti-unting kumukuha sa lakas ko. Ang bawat araw na nakikita mo ako nagtatrabaho ay isang himala pag-amin." Ni Jewel, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kasamang determinasyon. "Wala na akong gaanong oras, kaya bago man lang ako mawala, gusto kong makitang bumagsak ang mga taong nagnakaw ng kinabukasan ko. At ikaw ang susi sa lahat ng yon." Ang golden moment ay naganap nang kumuha si Jewel ng isang maliit na panyo
at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisningi ni Feli. Ang simpleng pagkilos na ito sa gitna ng amoy ng grasa at panganib ay nagparamdam kay Feli na siya ay higit pa sa isang vessel o isang kagamitan. Siya ay isang babaeng karapat-dapat na mahalin at protektahan. Gagawa tayo ng isang kasunduan, Feli. Wika ni Jewel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Tutulungan kita na makalabas dito nang buo ang iyong katawan at danggal. Pero kailangan nating makuha ang mga ebidensya ng kanilang laro. Kailangan nating ipakita sa mundo kung sino talaga ang mga ilustre. Nagtagpo ang kanilang mga paningin, at sa sandaling, iyon isang tahimik na panataang nabuo. Hindi lamang ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanilang mga buhay. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig nila ang tunog ng pagpihit ng kandado ng bodega. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang sumilip mula sa labas. Hindi ito si Konsolasyon, kundi si Aling Rosa na may hawak na isang sobreng puno ng mga dokumento. Feli, kailangan niya na umalis na yon. Dinbulong ni Aling Rosa ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. May tumawag sa pulis tungkol sa ingay dito. Pero bago kayo umalis, kailangan niyong malaman ang isang bagay. Ang kamag-anak na sinasabi ni Doña Consolacion na nangangailangan ng bato mo, hindi lang si Donato yon. Napatigil sina Jewel at Feli. Ang bawat hininga ay tila naging yelo sa kanilang mga lalamunan. Anong ibig mo sabihin, Aling Rosa? Tanong ni Jewel. Ang huling pangungusap ni Aling Rosa ay tila isang pasabog na nagpabago sa lahat. Dalawa sila. At ang isa sa kanila ay hindi niyo inaasahan. Ang bawat tahi ay hindi nadasal para sa iyong kaligtasan, Donato. Ang bawat hibla ng sinulid na ito ay isang sumpa na dahan-dahang bibilang sa bawat kasinungalingang itinanim ninyo sa puso ko. Sa ilalim ng munting liwanag ng kandila sa loob ng madilim na bodega, muling hinawakan ni Feli ang karayom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi puting sinulid ang kanyang gamit. Ang telang pinya na dati ay simbolo ng kanyang katapatan ay dahan-dahang nilalamon ng mga bordang kulay pula. Isang pula na kasing talim ng dugo, kasing init ng put na matagal niyang ikinubli. Ang bawat tusok niya sa tela ay tila isang paghihiganti sa bawat sampal, bawat pag-alipusta, at bawat patak ng luhang ninakaw sa kanya ng mga ilustre. Nakatingin lang si Jewel sa kanya mula sa isang sulok na mamangha sa bilis at determinasyon ng mga kamay ni Feli. Nakita niya ang mga paltos at sugat sa daliri ng babae, ngunit hindi ito naging hadlang. Ang bawat galaw ni Feli ay tila isang ritual ng pagbabago mula sa isang biktima tungo sa isang mandirigma. Bakit pula, Feli? Mahinang tanong ni Jewel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at kaba. Dahil ito ang kulay ng katotohanan, Jewel. Sagot ni Feli nang hindi tumitingin sa kanya. Gusto ni Doña Consolacion na magmuka akong mabangis na mamatay tao sa harap ng lahat. Hindi ba ibibigay ko sa kanya ang kulay na kinatatakutan niya? Isusuot ko ang barong na ito sa araw ng kanilang pagdiriwang at bawat hibla nito ay magpapaalala sa kanila na ang dugong hinihingi nila ay hindi na sa akin. Ang golden moment ay nangyari nang mapansin ni Jewel na nanginginig ang mga kamay ni Feli sa gitna ng kanyang pagtahi. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at hinawakan ang mga kamay nito upang patigilin ang panginginig. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila, isang ugnayan ng dalawang taong kapwa pinagnakawan ng buhay. Ngunit ngayon ay muling bumubuo ng isang bagong simula. Kailangan nating makuha ang mga panatak at dokumento ni Doña Consolacion habang mahimbing ang kanyang tulog-bulong ni Jewel. Yon ang magiging patunay na ang lahat ng donasyon sa Kanilag Foundation ay napupunta lamang sa pagpapanatili ng buhay ni Donato at sa iba pang ilegal na operasyon. Habang ang buong mansyon ay tila nahihimbing sa isang mapanlinlang na kapayapaan, dahan-dahang gumapang si Feli patungo sa silid ng kanyang biyenan. Ang bawat kalos ng kanyang paa sa malamig na sahig ay tila isang tibok ng puso sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng insenso ay naging mas matapang habang papalapit siya sa pintuan. Sa loob, naririnig niya ang mahimbing at tila walang kamalay-malay na paghilik ng matanda.
Dahan-dahang binuksan ni Feli ang malaking cabinet na gawa sa nara. Doon sa ilalim ng mga nakatagong alahas, nakita niya ang hinahanap ang gintong panatak ng pamilya Ilustre at ang mga dokumentong naglalaman ng mga transaksyon sa mga peking ospital. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos, ngunit sa gitna ng kanyang pagkuha, isang mabigat na kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Napatalon si Feli sa takot. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nang lumingon siya, tumambad ang mukha ni Aling Rosa. Ang matanda ay nakatayo sa dilim, ang kanyang mga mata ay nanunuring nakatitig kay Feli. "Ano ang ginagawa mo rito, Feli?" Bulong ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng babala. Hindi nakasagot si Feli. Ang malamig na pawis ay gumagapang sa kanyang no. Akala niya ay kakampi niya ang matanda. Ngunit sa bahay na ito, ang bawat anino ay maaring maging kaaway. Alam mo ba kung anong parusa ang naghihintay sa pagnanakaw sa loob ng bahay na ito, pagpapatuloy ni Aling Rosa? At sa pagkakataong ito, may inilabas siyang isang susi mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang binitawan ni Aling Rosa ang braso ni Feli at iniabot ang susi. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Ang cabinet na yan ay may double lock. Hindi mo makukuha ang pinaka-importanteng papel kung hindi mo gagamitin ang susing ito. Bilisan mo bago pa magising ang yablong, natutulog." Nakahinga si Feli ng malalim. Ngunit ang kaba ay hindi nawala. Habang binubuksan ang lihim na compartment, isang pangalan ang labasan niya sa isang dokumentong may markang Top Secret. Isang pangalan na naging dahilan kung bakit tila tumigil ang mundo ni Feli sa pangalawang pagkakataon. Ang pangalan ng ikalawang taong nangangailangan ng transplant ay ang anak na matagal nang sinasabi ni Donato na namatay na sa panganganak. Ang anak ni Feli. "Buhay ang anak ko ang. Batang sinabi ninyong ipinanganak na walang hininga ay humihinga pala sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan." Ang boses ni Feli ay tila isang Lisa Salamin. Matinis, nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na hapdi. Hawak niya ang dokumentong. May selyo ng isang pribadong klinika ang papel na nagpapatunay na ang sanggol na ipinagluksa niya 7 taon na ang nakalilipas ay hindi kailanman inilibing. Ang bawat letra sa papel ay tila mga uod na kumakain sa kanyang puso. Ang sakit ng panganganak, ang pangungulila ng isang ina, at ang mga gabing itinangin niya ang isang puntod na walang laman. Lahat ng iyon ay isang malaking sarswela na idinirehe ni Doña Consolacion. Sa madilim na silid na iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis at gipit na paghinga ni Feli. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Aling Rosa. Ang matandang katulong ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Ang susing ibinigay nito ay tila nagbabaga sa palad ni Feli, isang simbolo ng katotohanang huli na nang dumating. "Patawarin mo." "Ako, Feli," bulong ni Aling Rosa. Ang boses ay halos hindi marinig sa bigat ng pagsisisi. "Wala akong nagawa. Tinakot ako ni Doña Consolacion na papatayin ang pamilya ko sa probinsya kung magsasalita ako. Nung gabing manganak kabuhay ang bata. Malakas ang iyak niya, pero dinala siya sa isang pasilidad sa utos ng Donya. Sabi niya gagamitin ang bata bilang reserba kung sakaling magkasakit ang Don o si Donato. At ngayon ay may sakit din sa dugo ang bata. Kailangan niya ng bone marrow transplant at ikaw lang ang tugma." Naramdaman ni Feli ang pag-ikot ng paligid. Ang mansyong ito ay hindi lamang kulungan. Ito ay isang katayan ng mga pangarap at buhay. Ang kanyang anak, ang kanyang laman at dugo ay itinago at itinuring na parang isang kagamitang panangkap lamang. Ang galit na kanina ay munting ningas ay naging isang naglalagablag na apoy na handang tumupok sa buong pamilya Ilustre. "Nasaan ang anak ko, Rosa? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya bago ko makalimutang tao, rin ang kaharap ko." Sigaw ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig sa rurok ng emosyon. Ngunit bago pa makasagot si Aling Rosa, isang malakas na tulog ng telepo o ang bumasag sa katahimikan mula sa kwarto ni Doña Consolacion. Nagkatinginan ang dalawa. Mabilis na lumabas si Feli at sumandal sa pader, nakikinig sa bawat salitang bibitawan ng kanyang biyenan. Ano pa anong nalaman ng publiko, ang boses ni Consolacion ay puno ng takot at pagkabigla.
Siguraduhin mo hindi makakalabas ang balitang buhay si Donato. Magbayad ka ng kahit magkano. At ang batang yon, ilipat niyo siya ng pasilidad na yun din may nararamdaman akong hindi maganda sa bahay na ito. Dahan-dahang napaupo si Feli sa sahig. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ng isang malakas na hagulgol. Hindi lang siya ang lumalaban. May iba pang nakakaalam sa lihim ng mga ilustre. Isang misteryosong tawag ang nagpayanig sa trono ng matandang reyna. Sa kabilang dako sa loob ng kanyang maliit na bodega si Jewel ay seryosong nakatingin sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sa screen, makikita ang isang mensaheng ipinadala sa lahat ng malalaking news outlet sa Manila. Ang pamilya ilustre ay naglilibing ng mga buhay na tao. Ngunit habang napapalitan sila ng tingin ni Feli, nang magtagpo sila sa pasilyo, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jewel. Isang ngiti na may halong pait at misteryo. "Sino ka ba talaga, Jewel?" tanong ni Feli sa kanyang isipan. Habang naghahanda ang mansyon para sa malaking gala, isang itim na sobre ang iniwan sa pintuan ng biyena ni Feli. Sa loob nito ay may isang litrato-litrato ng peking libing ni Donato na may nakasulat na pulang tinta. Ang katotohanan ay hindi na nanatiling nakabaon. Ang cliffhanger ay narito. Sino ang nagpadala ng sobreng yon? At sapat ba ang lakas ni Feli upang iligtas ang kanyang anak bago ito tuluyang mawala sa kamay ng mga ilustre? Isuot mo ito, Feli. Gawin mo mukhang kaaya-aya ang iyong sarili kahit man lang sa loob ng isang gabi. Sa harap ng mga kamera, kailangang maniwala ang buong Maynila na ikaw ay isang matatag na biyuda at ang pamilya ilustre ay nananatiling banal. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang utos mula sa isang reyna na wala ng tro, ngunit pilit pa ring nagmamataas. Inihagis niya sa kama ang isang mamahaling itim na gown na gawa sa sutla. Ang kintab ng tela ay tila isang insulto sa madilim at maalikabok na bodega kung saan pa rin nakatira si Feli. Para kay Consolacion, ang charity gala na ito ang kanyang huling baraha upang linisin ang pangalan ng pamilya matapos ang mga kumakalat na tsismis. Isang pagtitipon para sa kawang gawa ang pinakamalaking kabalintunaan sa loob ng mansyong puno ng krimen. Habang hinahawakan ni Feli ang malamig na tela ng gown, naramdaman niya ang isang matinding pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang bawat haplos niya sa mamahaling kasuotan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na kasalukuyang nakakulong. Sa isang malamig na pasilidad, hinihintay ang pagkatay sa sariling ina. Ang kanyang puso ay tila isang basag na banga. Kahit anong pilit niyang buin, ang sakit ay patuloy na tumatagas. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang gown o hiyas. "Gagawin ko po ang gusto niyo, Doña Consolacion," mahinang sagot ni Feli. Habang ang kanyang mga daliri ay palihim na hinahaplos ang pulang sinulid na nakatago sa loob ng kanyang palad. "Gaganap ako sa papel na gusto niyo." Ang golden moment ay nangyari habang nag-aayos si Feli sa harap ng isang luma at may lamat na salamin. Hindi na niya makilala ang babaeng nakatingin sa kanya. Ang mga mata niya ay malalim puno ng karanasan at pait. Ngunit may isang uri ng talas na hindi kailanman naroon noon. Kumuha siya ng isang pulang lipstick, ngunit sa halip na ilagay ito sa kanyang mga labi, ginamit niya ito upang magsulat ng isang maliit na krus sa loob na kanyang palad. Isang simbolo ng kanyang panata para sa kanyang anak. Sa kabilang banda ang mansyon ay abala sa paghahanda. Ang mga bulaklak ay dumarating, ang mga catering staff ay nagtatakbuhan, at ang amoy ng litson at mamahaling alak ay humahalos sa amoy ng antiseptiko na nagmumula sa ham. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, tuwid ang tayo at may awtoridad sa bawat hakbang. Si Jewel. Ngunit hindi siya ang mekanikong may mansa ng langis sa mukha. Siya ngayon ay kinikilala bilang si Ate Julian Valderrama, ang kinatawan ng isang malaking pundasyon na magbibigay ng pinakamalaking donasyon sa gabing iyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa malawak na lobby, naramdaman ni Feli ang isang kuryente ng pag-asa.
Ngunit ang kaba ay muling bumangon nang makita niya ang kakaibang kislap. Sa mga mata ni Jewel, isang kislap na tila nagsasabing ang gabi ay hindi matatapos ng walang dumanak na luha. Ready ka na ba, Feli? Bulong ni Jewel nang dumaan siya sa tabi nito. Sapat lamang para marinig ng babae. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na. Oras na para sa huling pagdatanghal. Nagsimulang dumagsa ang mga bisita. Ang tunog ng mga tawanan at kalansing ng mga basong kristal ay pumuno sa mansyon. Si Doña Consolacion ay nasa gitna ng lahat, nakangiti ng matamis habang ipinapakita ang kanyang peking kabutihan. Ngunit sa bawat pag-initi niya, napapansin ni Feli ang pang-ininig ng mga kamay ng matanda. Alam ni Consolacion na may pang-anib, ngunit hindi niya alam kung saan ito manggagaling. Ang cliffhanger ay narito. Sa kalagitnaan ng talumpati ni Doña Consolacion, biglang bumukas ang malaking screen sa likod niya. Hindi ito ang video ng kanilang mga charity project. Sa halip, isang live feed ang lumitaw, isang madilim na silid kung saan maririnig ang mahinang pag-ubo ng isang lalaki at ang boses ng isang bata na tumatawag sa kanyang, "Mama." Ang buong silid ay biglang tumahimik. Ang mukha ni Consolacion ay naging kasing puti ng papel. Lumingon ang lahat kay Feli na nakatayo sa gitna ng hagdan, suot ang kanyang itim na gown. Ngunit may hawak na isang pirasong tela ang barong na may pulang burda. Sino ang nag-broadcast ng video na yon? At ito na ba ang huling hantungan ng pamilya Ilustre? O simula pa lamang ng isang mas madugong labanan? Ito ay isang paninira, isang gawa-gawang video ng mga taong gustong hilaing pababa ang danggal ng pamilya. Ilustre, ang boses ni Doña Consolacion ay pumiyok sa gitna ng malawak na ballroom. Ang kanyang mga kamay na palamuti ng mga diamanteng kasing lamig ng kanyang puso ay mahigpit na nakakapit sa podium. Sa likod niya, ang malaking screen ay nananatiling nakatitig sa lahat, isang madilim na anino ng isang lalaking hirap na hirap huminga at ang tinig ng isang batang tila naghahanap ng kalinga. Ang mga bisita na kanina lang ay abala sa tawanan ay ngayon ay parang mga estatwa na nakatingin sa renang unti-unting nawawalan ng korona. Ang bawat bulong sa paligid ay tila mga bubuyog na dumudurog sa katahimikan. Si Donato ba yon? Buhay ba talaga ang anak niya? Sino ang batang tinutukoy sa video? Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang bumigat na puno ng amoy ng mamahaling alak na hinaluan ng malansang amoy ng itinatagong katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumaba si Feli sa engrandeng hagdanan. Hindi siya ang takot na mananahin na nakayuko sa bodega. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 7 taong pangungulila at pagtitiis. Suot niya ang itim na gown, nuwit sa kanyang mga kamay ay yakap niya ang barong na may pulang burda, isang kulay na tila sumisigaw sa gitna ng karangyaan. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging kasinungalingan dahil lamang sa sigaw ng isang tao. Doña Consolacion, mahinang wika ni Feli, ngunit ang kanyang boses ay umalingaw. Ngaw sa buong silid, ang golden moment ay nangyari nang lumapit si Feli sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang panauhin. Hindi siya nagsisigaw. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang pulang burda sa barong. Ramdam ang bawat hibla na tahi ng kanyang sariling dugo at pawis. Tumingin siya sa mata ng panauhin, isang tingin na puno ng dignidad at pait sapat na upang iparamdam sa lahat na ang babaeng nasa harap nila ay hindi isang mamatay tao, kundi isang biktima ng isang malaking sarswela. Lumapit si Jewel, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng emosyon. Bilang kinatawan ng Valderrama Foundation, hindi namin maaring ituloy ang donasyon hanggat hindi nalilinaw ang mga alegasyong ito. Doña Consolacion, ang video na ito ay hindi gawa-gawa. Ito ay nanggaling mismo sa loob ng pasilidad na pag-aari ng inyong korporasyon. Lalong naging mabalasik ang mukha ng matanda. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong bahay? Guard, ilabas ang mga taong ito. Ngunit bago pa makakilos ang mga bantay, isang kakaibang panginginig ang naramdaman sa ilalim ng sahig. Hindi ito lindol. Ito ay isang sunod-sunod na mabibigat na kalabog mula sa kailaliman ng mansyon, mula sa kung saan nakatago ang lihim ni Donato.
Ang mga basong kristal sa ibabaw ng mga lamesa ay nagsimulang magkalansing at ang malaking chandelier sa kisame ay dahan-dahang gumanit, lumilika ng tunog ng bakal na naghihiwalay. Ang mga hiyaw ng takot ay nagsimulang mamayani. Alam ni Feli ang tunog na iyon. Tunog iyon ng isang taong nagwawala. Isang taong naubusan na ng oras at hangin. Sa kailaliman ang mga makina ni Donato ay nagsimula ng bumigay. Ang iyong anak, Doña Consolacion? Hindi na siya makapaghintay sa bato. Kubulong ni Feli, sapat lamang para marinig ng matanda. At ang bata? Ang aking anak? Nasaan siya? Isang matalim na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas ng gate. Hindi lang ito ambulansya. Ito ay ang tunog ng husti yang matagal nang natutulog. Ngunit sa gitna ng takot, isang tao ang biglang nawala sa paningin ng lahat. Si Aling Rosa. Ang cliffhanger. Sa gitna ng gulo. Isang malakas na pagsabog ng usok ang nanggaling sa dulo ng pasilyo patungo sa hum. Isang boses ang sumigaw mula sa ibaba. Isang boses na puno ng pagdurusa. Mama, tulungan mo ako! Ngunit hindi ito boses ni Donato. Ito ay boses ng isang maliit na bata. Si Feli ay napatakbo, patungo sa usok. Ngunit isang kamay ang humila sa kanya pabalik. Wag, Feli! Trap! Ito sigaw ni Jewel. Sino sumisigaw sa ilalim? At ano ang handang gawin ni Doña Consolacion upang manatiling nakatago ang kanyang huling lihim? Patay na ang anak ko sa paningin ng mundo. Pero dito sa madilim na sulok na ito, ginawa niyo siyang bilanggo ng inyong kasakiman. Ang boses ni Feli ay hindi na nanggagaling sa kanyang lalamunan, kundi sa kailaliman ng kanyang kaluluwa na 7 taong nagluksa sa wala. Sa gitna ng makapal na usok at amoy ng sunog na kuryente, hindi siya pinigilan ng takot. Binitawan niya ang kamay ni Jewel at tumakbo patungo sa hum. Ang barong na may pulang burda ay tila isang bandila ng kanyang paghihimagsik. Ang mga bisita na dala ng kuryosidad at pagkabigla ay sumunod sa kanya, isang parada ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit patungo sa kailaliman ng isang madilim na katotohanan. Nang marating nila ang huling pintong, bakal hinarang sila ni Doña Consolacion. Ang matanda ay tila isang sugatang hayop gusot na ang buhok nanlilisik ang mga mata at ang kanyang mamahaling gown ay may mga mantsa ng alikabok. Walang papasok, ito ay pribadong ari-arian guard. Barilin niyo ang sinumang lalapit, sigaw ni Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang mga guard ay nakatayo lamang, nalilito sa gitna ng mga kamera ng media na kanina pakumukuha ng bawat eksena. Gamit ang susing ibinigay ni Aling Rosa, binuksan ni Feli ang pinto. Ang bumungad sa kanila ay isang tanawing hindi kailanman malilimutan ng sinumang naroon. Sa gitna ng silid, sa ilalim ng malamig at kumukutitap na ilaw, ay nakahiga si Donato. Ang kanyang muka ay puno ng takot habang nakatingin sa dagsa ng mga taong nakakita sa kanyang kalagayan. Ang bayani ng mga ilustre ay isa lamang banyaga sa sarili niyang katawan na papaligiran ng mga makina na binili gamit ang perang ninakaw sa mga mahihirap. Ang bawat hiniga niya ay may tunog ng kalawang at kamatayan. Ngunit hindi si Donato ang hinahanap ng mga mata ni Feli. Sa isang maliit na silid na may salamin sa gilid ng medical bay, nakita niya ang isang batang lalaki. Ang bata ay payat maputla at may mga tubo rin sa kanyang braso. Ngunit ang kanyang mga mata ay eksaktong katulad ng mga mata ni Feli. Ang bata ay nakatingin sa labas. Ang kanyang maliit na kamay ay nakadikit sa salamin. Tila pilit na inaabot ang mundong ipinaggait sa kanya. Anak. Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Feli. Ang kanyang tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa harap ng salamin. Ang golden moment ay nangyari nang itapat ni Feli ang kanyang palad sa kabilang panig ng salamin, eksakto sa kinalalagyan ng kamay ng bata. Sa sandaling iyon, ang 7 taon ng dusa ay tila natunaw sa init ng ugnayang iyon. Wala nang kailangang sabihin. Ang pintig ng kanilang mga puso ay sapat na upang kilalanin ang isa't isa. Biglang tumawa ng malakas si Doña Consolacion, isang tawang puno ng kabaliwan. Oo, Feli, buhay ang anak mo.
Pero huli na ang lahat. Ang batang yan ay mamamatay kung hindi mo ibibigay ang kailangan niya. At ngayong alam na ng lahat ang totoo. Wala na akong pakialam kung mabulok tayong lahat kung hindi mapupunta sa akin ang dangga ng pamilyang ito. Sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Mabilis na lumapit ang matanda sa control panel ng mga makina. Ang kanyang mga daliri ay nakatutok sa switch na magpapatigil sa daloy ng oxygen sa loob ng silid ng bata. Isang galaw nyo, mamamatay ang batang ito. Banta ni Konsolasyon ang kanyang mga mata ay wala na sa katinuan. Tumigil ang lahat. Ang bawat hininga ay tila naging yelo sa katahimikan ng ham. Si Jewel ay dahan-dahang gumagalaw sa gilid, ngunit ang matanda ay mas mabilis. Ang kumpas ng kanyang kamay ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang boses ang narinig mula sa kama ni Donato. Isang boses na mahina, ngunit puno ng pait. Mama, tama na. Bulong ni Donato, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang ina nang may halong pandidiri. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan ko. Napalingon si Konsolasyon sa kanyang anak at sa sandaling iyon ng kanyang pagkagulat, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa likuran. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang bakal na bagay ang yumanig sa silid at ang matanda ay natumba sa sahig. Ang cliffhanger sino ang nagpabagsak kay Doña Konsolasyon. At bago pa man makalapit si Feli sa kanyang anak, ang mga monitor sa loob ng silid ng bata ay biglang naglabas ng isang mahaba at nakatutulig na tunog, ang tunog ng isang pusong tumigil sa pagtibok. Ang mahabang tunog na nagmumula sa monitor ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa gitna ng puso ni Feli. Isang tuwid na guhit ng ilaw ang sumilay sa screen, hudyat na ang munting buhay na bago pa lamang niya nahahawakan ay tila dahan-dahan ng bumibitiw. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hamtanging ang hagulgol ni Feli ang naririnig. Napasandal siya sa salamin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalos ang matigas na harang habang ang kanyang anak sa loob ay nananatiling walang kibo. Ang pulang borda sa kanyang barong ay tila naging mas mating kad sumasalamin sa desperasyon ng isang inang handang ibigay ang sariling hininga para lamang dugtungan ang sa kanyang mahal. Si Doña Konsolasyon ay nakasalampak sa sahig, hawak ang kanyang ulo matapos siyang patumbahin ni Aling Rosa gamit ang isang mabigat na tray ng medisina. Ang matandang katulong ay nakatayo sa gitna ng silid, nang ing-inig ang mga kamay, ngunit ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang takot ni Aling Rosa ay napalitan ng isang banal na galit. Hindi mo na muling sasaktan ng batang ito, senyora. Bulong ni Aling Rosa, ang boses ay puno ng pait, tapos na ang paghahari mo sa bahay na ito. Mabilis na kumilos si Jewel. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga makina, pilit niyang tiningnan ang mga koneksyon sa likod ng monitor ng bata. Feli, hindi pa siya patay. Tinanggal lang ni Konsolasyon ang main power switch ng life support. Sigaw ni Jewel habang mabilis na ibinabalik ang mga kable. Sa isang iglap, muling nabuhay ang monitor. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso, tug-tug, tug-tug, ay muling pumuno sa silid. Napahikbi si Feli sa labis na katuwaan, ang kanyang noo ay nakasandal pa rin sa salamin habang pinagmamasdan ang muling pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak. Sa labas ng ham, narinig ang papalapit na mga yabag ng sapatos at ang matatalim na utos ng mga awtoridad. Pumasok ang mga pulis kasunod ang mga mamamahayag na hindi na mapigilan sa pagkuha ng ebidensya. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Doña Konsolasyon. Ang hiya na matagaling iniwasan ay ngayon ay nakabalandra na sa harap ng buong bansa. Dakpin niyo ang babaeng yan, utos ng isang opisyal habang itinuturo si Konsolasyon. Ang matanda ay pilit na nagpupungig, sumisigaw tungkol sa kanyang danggal at kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala nang nakikinig. Wala nang natatakot. Tumingin si Feli sa kinalalagyan ni Donato. Ang kanyang asawa ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang silbi ang kanyang mga hiram na sandali habang kinukuha ng mga paramedic ang mga kagamitan upang ilipat siya sa ospital ng gobyerno.
Napansin ni Donato na wala ni isa sa mga dating niyang kaibigan o mga kamag-anak ang lumapit sa kanya. Ang lahat ay nakatuon ang pansin kay Feli at sa bata. Ang karma ni Donato ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay sa isang mundong. Alam ang bawat kasalanan niya habang unti-unting nauubos ang oras na hindi na kailanman mababayaran ng pera. Dahan-dahang binuksan ng mga medical team ang silid ng bata. Pumasok si Feli at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nayakap niya ang kanyang anak nang walang anumang harang. Ang amoy ng bata, isang hala ng gamot at gatas, ay tila ang pinakamabung pabango sa buong mundo para sa kanya. Mahinang bulong ng bata, ang kanyang maliliit na kamay ay humawak sa pisngi ni Feli. Nandito na si mama anak. Hindi ka na muling masasaktan, sagot ni Feli habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa noo ng bata. Gayunpa, sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ni Feli si Jewel na nakatayo sa isang sulok na kahawak sa kanyang dibdib at mabilis ang paghinga. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader at ang kanyang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Ang cliffhanger, sa gitna ng kaguluhan ng pag-aresto kay Konsolasyon, biglang bumagsak si Jewel sa sahig. Ang kanyang puso na matagal ng pagod sa pakikipaglaban ay tila sumuko na sa huling sandali ng kanilang tagumpay. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagtanggap na ang bawat piraso ng iyong pagkatao ay muling nabuo, kahit may mga lamat na hindi na mabubura. Ang puting pader ng ospital ay tila isang malinis na papel matapos ang madilim na kabanata sa mansyon ng mga ilustre. Para kay Feli, ang amoy ng antiseptiko ay naging amoy ng pag-asa, malayo sa malansang amoy ng kasinungalingan na bumalat sa kanya ng maraming taon. Sa tabi niya, ang kanyang anak na pinangalanan niyang Gabriel ay mahimbing na natutulog. Ang kulay sa mga pisngi ng bata ay dahan-dahang nagbabalik, isang patunay na ang buhay ay may paraan upang bumawi sa mga panahong ninakaw ng kasamaan. Dumarating ang mga abogado ng pamilya Ilustre, bitbit ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan ni Feli. Ayon sa batas bilang legal na asawa ni Donato sa kanya, mapupunta ang lahat ng yaman ng pamilya ang napahirap sa kanya. Ngunit sa harap ng mga mamahaling panulat at makapangyarihang papel, hindi man lang kumurap si Feli. Isuot niyo ang inyong mga mamahaling suit at dalhin niyo ang mga dokumentong yan pabalik sa inyong mga opisina, mahinang wika. Ni Feli, ang boses ay puno ng isang uri ng otoridad na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Hindi ko kailangan ng pera na nabahira ng dugo at luha. Ang tanging kailangan ko ay ang aking anak, ang aking pangalan, at ang katahimikan na ipinagkait ninyo sa amin. Ang golden moment ay nangyari nang lumabas si Feli sa silid ng kanyang anak at dahan-dahang naglakad patungo sa intensive care unit. Sa likod ng makapal na salamin nakita niya si Jewel. Nakakabit ang maraming tubo sa katawan ng lalaki at ang tunog ng ventilator ay tila isang mabagal na orasan na bumibilang sa mga nalalabing sandali ng kanyang buhay. Ang matipunong lalaking nagligtas sa kanya ay tila naging isang marupok na anino. Pumasok si Feli sa loob, suot ang asol na hospital gown. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Jewel. Ang mga daliri ng lalaki ay malamig, ngunit ang bawat haplos ni Feli ay tila naghahatid ng init ng kanyang pasasalamat. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Jewel at bumulong. Jewel, you've spent your whole life fighting for justice for others. Now, it's time to fight for your own life. Huwag mo akong iwan na yon kung kailan natutunan ko ng muling tumingin sa langit. Sa labas ng silid ang telebisyon ay nagpapakita ng balita tungkol kay Doña Consolacion. Ang dating reyna ng lipunan ay nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang mga mata ay tulala, tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang mundo ay gumuhuna. Si Donata naman ay inilipat sa isang pasilidad para sa mga indigent mag-isang nakaharap sa kanyang sakit. Walang yaman at walang sinumang nagmamahal. Ito ang tunay na karma, ang mabuhay na walang saay-say sa gitna ng katotohanan. Lumipas ang mga oras na tila mga taon para kay Feli. Nanatili siya sa tabi ni Jewel, hindi kumakain at hindi natutulog. Ang tanging nagpapanatili sa kanya
ay ang munting tibok ng puso ni Jewel na nakikita niya sa monitor. Bawat guhit ng kuryente sa screen ay tila isang sinulid na nagdudugtong sa kanilang mga tadhana. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at pumasok ang isang grupo ng mga doktor. Ang kanilang mga muka ay seryoso at ang bilis ng kanilang mga kilos ay nagpadama ng isang bagong panganib. Mrs. Ilustre, kailangan niyo munang lumabas, sabi ng isang doktor, habang mabilis na tinitingnan ang mga vital signs ni Jewel. His heart is failing fast. We need to perform an emergency procedure, pero kailangan namin ng donor sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Feli ang paghinto ng kanyang sariling mundo. Ang takot na mawala ang taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon ay mas matindi kaysa sa anumang takot na naramdaman niya sa mansyon. Wag po siyang hayaang mamatay. Pakiusap ni Feli, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Habang inilalabas si Feli sa silid, isang nurse ang lumapit sa kanya. May dalang isang itim na sobre na natagpuan sa mga gamit ni Jewel bago ito mawala ng malay. Nakasulat sa harap nito ang pangalan ni Feli. Ang cliffhanger, binuksan ni Feli ang sobre at binasa ang huling hiling ni Jewel. Doon nalaman niya ang isang lihim na hindi man lang niya naisip. Isang lihim na maglalagay sa kanya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng buhay ng lalaking mahal niya. Liwanag o dilim, Feli, buhay? O ang huling bahagi ng iyong paghihigante? 1 taon na ang lumipas. Ngunit ang bawat tahi ng karayom sa tilang ito ay hindi na nagpapaalala sa akin ng pait, kundi ng bawat luhang naging hiyas ng aking pagbangon. Ang tunog ng mga makina ng pananahi sa loob ng maliit na workshop sa tabi ng dagat ay hindi na tunog ng pagdurusa. Ito ay naging isang maayos na melodya ng pag-asa. Ang sariwang hangin na nagmumula sa bintana ay amoy asin at kalayaan, malayo sa nakakasakal na amoy ng insenso sa mansyon ng mga Ilustre. Dito sa bayan ng San Jose, itinayo ni Feli ang Silahis ng Pag-asa, isang sungmay para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ang bawat piraso ng tela na lumalabas sa kanilang workshop ay may dalang kwento ng muling pagkabuo. Hindi na itim o puti ang namamayani. Ang mga kulay ay buhay na buhay, sumasalamin sa bahagare matapos ang isang napakatagal na bagyo. Si Feli, na dati ay nakayuko at takot, ay ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi isang lalim ng karunungan na tanging ang mga nakalampas sa impyerno ang nagtataglay. Ang golden moment ay nangyari nang lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na may dalang isang piraso ng drawing. Si Gabriel. Ang bata ay wala na sa wheelchair at ang kanyang mga pisingi ay mapula na sa kalusugan. Tumakbo siya patungo kay Feli at niyakap ang kanyang binti. "Mama, tingnan mo, I drew a phoenix just like what you told me." Masayang wika ng bata, ipinapakita ang isang ibon na may malalapad na pakpak na kulay ginto at pula. Hinaplos ni Feli ang buhok ng kanyang anak. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang ganap na paghilam ng kanyang mga sugat. Ang batang inakala niyang nawala ay ngayon ay ang kanyang lakas. Ang bawat sakripisyong ginawa niya, ang pagharap sa put ni Konsolasyon, ang pag-akyat sa ham, at ang pagtalikod sa yaman, ay nagbunga ng ganitong uri ng kapayapaan na hindi nabibili ng anumang diamante. Habang nagtuturo si Feli sa isang bagong mananahi, napatigil siya nang mapansin ang isang pamilyar na anino sa pintuan ng workshop. Isang lalaking nakaputing polo, malinis ang gupit at may isang ngiti na tila liwanag sa madaling araw. Si Jewel. Matapos ang 1 taon ng gamutan at rehabilitasyon, ang kanyang puso ay muling tumitibok ng maayos. Hindi na siya ang mekanikong may dalang mabigat na dusa. Siya na ngayon ay isang taong malaya mula sa multo ng nakaraan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na sobre, ang mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng mga biktima ng pamilya Ilustre ay nakatanggap na ng katarungan at kompensasyon. "Mukhang napakaganda ng mga bagong disenyo mo, Feli." Wika ni Jewel, ang kanyang boses ay puno ng init at paghangga. "Pero mas maganda ang liwanag na nakikita ko sa iyong mga mata." Naglakad sila patungo sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw.
Walang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pag-itan nila ay puno ng pag-unawa. Alam ni Feli na hindi pa tapos ang lahat, na ang paghilom ay isang mahabang proses. Ngunit kasama si Jewel at si Gabriel, alam niyang handa na siyang harapin ang anumang bukas. Gayunpaman, habang nakatingin sa malayo, may isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang tao ang bumaba at dahan-dahang naglakad patungo sa kanila, bit-bit ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang taong iyon ay walang iba, kundi si Aling Rosa. Ang cliffhanger lumapit si Aling Rosa kay Feli nang may halong kaba at pag-aalangan. Feli, bago pumanaw si Doña Consolacion sa loob ng bilanggo noong nakaraang linggo, may iniwan siyang huling habilin para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa tunay mong pagkatao. Inabot ni Aling Rosa ang kahon. Ang lihim na ito, ang magpapabago sa lahat ng alam mo tungkol sa iyong sariling pamilya. Ang bawat kwento ay may tuldok. Ngunit para kay Feli, ang katapusan ng kanyang pagdurusa ay ang simula ng isang pahinang isusulat sa kulay ng dapit hapon payapa. Maliwanag at puno ng pangako. Sa loob ng kanyang munting opisina sa San Jose, dahan-dahang binuksan ni Feli ang lumang kahon na gawa sa nara na iniabot ni Aling Rosa. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay humalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Sa loob nito, hindi ginto o pilak ang tumambad, kundi mga lumang liham at isang kupas na litrato ng kanyang ama noong kabataan nito, kasama ang isang lalaking kamukha ni Donato, ang ama ni Donato. Sa likod ng litra, ay may nakasulat na pag-amin mula kay Doña Consolacion na isinulat niya sa mga huling gabi niya sa selda. Doon nalaman ni Feli ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot ang kanyang ama. Ang tunay na arkitekto ng yaman na mga ilustre, ang mga disenyo ng barong at ang mga koneksyon sa kalakalan ay pag-aari ng kanyang ama na ninakaw lamang ni Consolacion sa pamamagitan ng panlilinlang at pagpapakulong sa kanyang ama sa isang maling paratang. Ang pagpapakasal ni Donato kay Feli ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang paraan ni Consolacion upang masiguro na ang huling tagapagmana ng tunay na may-ari ay mananatiling nasa ilalim ng kanyang kontrol, isang anyo ng insurance laban sa multo ng nakaraan. Niyakap ni Feli ang litrato ng kanyang ama. Doon niya natanto na ang kanyang talento sa pananahi ay hindi lamang isang paraan ng pamumuhay, kundi isang pamana ng dugo at danggal. Hindi siya kailanman naging isang hampas lupa na kinahabagan ng mga ilustre. Siya ang tunay na may-ari ng bawat hibla ng tagumpay na tinatamasa nila noon. Lumabas si Feli sa dalampasigan kung saan naglalaro si Gabriel at si Jewel. Ang bata ay masayang hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpapatahimik sa anumang ingay ng nakaraan. Lumapit si Jewel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ngunit puno ng suporta. Nahanap mo nga ba ang huling piraso ng puzzle, Feli? Mahinang tanong ni Jewel habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw sa abot tanaw. Nahanap ko na ang aking pinagmulan, Jewel. At sa paghahanap na yon, tuluyan ko na ring pinakawalan ang lahat ng pait-sagot ni Feli. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung saan nandoon ang lungsod na naging saksi sa kanyang paghihirap. Pinatatawad ko na sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagkapit sa galit ay parang paghawak sa nagniningas na uling. Ako lang ang patuloy na mapapaso. Hinawakan ni Jewel ang kanyang kamay, isang hawak na hindi na nagmamadali, isang hawak na nangangako ng pagsasama sa bawat darating na bukang liwayway. Ang katarungan ay nakamit na natin, Feli. Ngayon ang tanging tungkulin na lang natin ay ang maging masaya. Ang silahis ng pag-asa ay hindi lamang naging isang workshop. Ito ay naging simbolo ng pagbangon para sa buong bayan. Ang mga barong na tinatahi ni Feli ay hindi na sumisimbolo sa pagkaalipin, kundi sa tagumpay ng isang babaeng piniling maging tapat sa kanyang sariling dangal sa gitna ng pinakamadilim na dusa. Natutunan ni Feli na ang tunay na katapatan ay hindi ang pagtitiis sa kamay ng mga mapang-api, kundi ang katapatan sa sariling halaga at dignidad. Ang kanyang buhay na dati ay tila isang gusot na sinulid ay dahan-dahang hinabi ng tadhana upang maging isang obra maestra ng katatagan at pag-ibig.
Habang ang araw ay tuluyang lumulubog, iniwan ni Feli ang huling liham ni Konsolasyon sa pampang-hinayaang tangain ng tubig ang mga salita na kasalanan. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang tunog ng dagat, ang init ng kamay ni Jewel at ang pangako ng isang bukas na malaya mula sa bawat tanikala. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang yaman o ang paghihigan, kundi ang kakayahang bumangon muli at muling matutong magmahal. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila naghuhuga sa huling bakas ng pait na nag-iiwan ng isang bagong umaga para kina Feli, Jewel at Gabriel. Ang katahimikang ito ay hindi tanda ng pagkalimot, kundi ang simula ng isang buhay na puno ng tunay na liwanag. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikibahagi sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang binuo ko ang bawat kabanata, hindi ko mapigilang mapahinto at mapaluha, lalo na sa tagpong naramdaman ni Feli ang kamay ng kanyang anak sa kabilang panig ng salamin sa madilim na ham na iyon. Ang bawat salita rito ay bunga ng malalim na pagninilay at inspirasyon mula sa mga tunay na hininga ng buhay. Mga kwentong madalas ay hindi naririnig, ngunit nananatiling buhay sa bawat sulok ng ating lipunan. Sa buhay madalas tayo maging parang isang mananahi. Ang karayom ay maaaring tumusok ng malalim sa ating mga daliri at ang bawat patak ng dugo ay tila isang mansa ng kabiguan. Ngunit gaya ni Feli, ang bawat sugat na yon ay maaari nating gawing isang pulang borda, isang matibay na disenyo ng ating danggal no hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Ang bawat hapdi ng karayom ay bahagi lamang ng pagbuo sa isang mas matatag na kasuotan para sa ating kaluluwa. Hindi tayo sinusukat sa dumi ng ating pinagdaanan, kundi sa ganda ng disenyo nga buo natin mula sa ating mga sugat. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Feli, pipiliin niyo rin bang iwan ang lahat ng yaman ng mga ilustre kapalit ng isang tahimik na buhay sa tabi ng dagat? Karapat-dapat ba ang kapatawarang ibinigay niya pagkatapos ng lahat ng kanyang dinanas? Habang pinakikinggan niyo ang huling bahagi ng audio na ito marahil, ay abala kayo sa pag-aalaga sa inyong pamilya, paglilinis ng bahay, o kaya'y nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong malaman nasaan man kayo ngayon, anong bahagi ng kwento ang pinakanantig sa inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at sariling karanasan sa ating comment section. Ang inyong mga kwento ay mahalaga at narito kami upang makinig. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggad ko ang inyong kaligtasan, kapayapaan ng loob, at ang lakas na bumangon muli anuman ang bigat ng inyong pinagdadaanan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay. Pamagat ng kwento, ang mapulang burda ng dangal, paalala lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwento ay pagmamay-ari ng Channel Lovers.